So ito na mga kalyabe, ito na yung ginawa natin at temporary DIY. So ito para maitakbo lang natin yung sasakyan. At so note po, hindi po dahil sa nagmamagaling pa tayo sa mga engineer lang gumagawa ng sasakyan. Ito po ay talagang legit na. Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Makinistang pobre, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So narito tayo ngayon at dumayo pa po tayo dito sa may Tugigaraw, Cagayan Valley dahil mayroon po tayong gagawing Ford Everest. So ito ay nag-overheat. So ano nga ba ang dapat natin gawin para maitakbo or maiuwi muna natin pansamantala yung ating sasakyan. So dito mga kalyabe, mayroon po talaga kayo dito matutunan, lalong-lalo na po sa may mga Ford Everest dyan. Ayan, so alam po naman natin na mayroon talagang minsan hindi natin inaasahan na nag-overheat yung ating sasakyan. So may tendency na sasabog po yung ating hose. So ano ang mga dapat natin gawin kung sakasakali na mangyari po sa atin na sumabog ang hose natin na nasa alanganing lugar tayo at para may uwi natin ang ating sasakyan pansamantala. So ito mga kalyabe, malaking tulong po ito at malaking bagay po ito para sa inyo na may matutunan po kayo. So para malaman ninyo kung anong dapat gawin, tara and let's go! At magbabaklas muna tayo ng radiator hose. Yun mga kalyabe, at kinakananan ni Boss Makinista ang isa na namang Ford. So ito ay medyo may history to ng marami na ring mekaniko na naman ulit ang gumalaw. So hindi siya napatino at ngayon nga andito po kami sa ngayon sa may Tugigaraw. So malapit lang kami sa may SM Tugigaraw. So nadayo kami dito. Sakto naman may kaibigan tayo dito na nagkaroon ng problema. At na problema din sila sa mga gumawa at sa sasakyan na Ford na to. Kaya yan, minabuti na rin ni Boss Makina check upin. At yun nga, may nakita siyang problema na. So ito kasi ito nakita na ng ibang mga mekaniko na nagkaroon na siya ng presyon. Ang dami na nilang pinalitan. So ang sa akin, kaya ko naman tinignan ko muna, sinilip ko kung talaga bang totoong sa sensor lang ang problema. So ito, kung sa sensor lang ang problema nito, ay hindi po dapat ito magkakaroon ng presyon. So dahil nga sa pagdiin ko ng accelerator at pag-grip ko ay nagkaroon ng pressure. So hindi po yung kanyang sensor ang may problema. So ang naging problema nito ay singaw yung kanyang head gasket. So kailangan tong maibaba yung kanyang cylinder head at saka mga machine shock. So ang i-expect kasi namin kanina, ang sabi ko kasi dahil nga ang sakit kadalasan ng Ford ay sa sensor lang. So doon ako nag-base, doon ako nag-rely. Kasi yun yung sabi ng mekaniko. Oo, yun talaga kadalasan, sensor. So ngayon, gagawin mo muna ng paraan yan, boss. So gagawin muna natin ito ng remedyo kasi dahil na order para mailipat ng sasakyan. Dahil nga sa sumabog ang hose, gagawin muna natin siya ng the best remedy para mapatakbo mo na ang hose kasi walang makuha dito sa may Tugigaraw. So may matututunan talaga sila dyan, boss? Oo, mayroon talaga kayong matututunan dito. Lalong-lalo na po sa mga mahihilig sa Ford na sasakyan. Dahil alam niyo naman, kapag pagdating sa Ford, sinasabi ko lagi sa inyo na hindi ito masyadong maselan.
Okay. So, yan mga ka-liabe. Ito nga lang yung mekaniko na matutulog na nagsasalita pa. Sige na, tulog na. Nakahiga ka na dyan eh. So, abangan po natin mga ka-liabe. So, bali ito, gagawin niya na lang ng remedyo kasi kailangan mapalitan yung hose naghanap na kami ng pyesa wala talagang nagbibenta dito. Kailangan 5 days ang order, made to order. Parang to-order mo nila. So malayo kasi nandito kami sa Tugigaraw. At walang mabila ng pyesa ngayon. Gagawin ni Boss Maki ng remedyo para maitakbo yung sasakyan at doon na gawin sa kanyang shop. Alright, abangan po natin mga kalabi. Salamat sa inyong pag-subaybay at subaybay natin kung anong oras magigising si Boss Maki. Gising ka pala dyan. Kala ko may idlip ka na eh. Maawa naman kayo. Alright. Ayan, at tatanggalin na natin tong radiator boss. Baka maligo ka sa ulit sa ilalim. Ano kaya na dito? Ayan. Nasa na dito ba rin? Uy. So sana ay boss lang ang sumabog at hindi yung ka dyan, boss? Hindi yung kanyang housing ng water pump sa likod kasi may housing pa po yan na plastic. Pero wala ko na 80,000 eh. Ito lang may nalagan na yan ito eh. Nalagaan, may tinted yung mga sinigilaw. Apan naka din sukat pinakamang pangit ha. May nakakal gulong na dito, di ba? Ang lugan mo, nagsayang niya. Maalala ka lang nga yan. Apay, kuha pala si hardware ito, naglulukat pala ta. Silulukat pala ka tayo, ito na malmalin mo naman. Ito na mga hanta di sukat at tubo. Pinadilak, ang nagan namin na dyan. Clamlock lang. Clamlock. Ayan. Housing pa din. Housing. Housing. Hindi hose. Housing. Housing. Hindi host. Hindi hose. Housing mismo ng ano. Nang. So, ito mga kalyabi, papakita ko lang sa inyo yung kanyang crack. Yes. So, ang nag-crack niyan ay yung kanyang sa water pump. Ayan yung housing na to. Ito. Epoxy. Pwede kaya yan. Hindi kakayanin to. Epoxy. Malakas ang pressure nito. Kahit i-epoxy natin to, hindi to kakayanin kasi kung ibababa ng Maynila, hindi kakayanin. Sabog yan agad. Anong gagawin dyan? So housing, yung kanyang housing sa likod Baka ay yung basag. pwede mo yung mabili. Baka pwede. Alright. Dapat JPC. Sipin mo yan. Pahirapan. Magkakape na kayo? May ano ka dyan, buddy? Ha? Tubo ng tubig. Tubig? Oo, Yung maliit? malaki. Bakit? Dilip. Gawa tayo swimming pool. Kala ko man. Gagawa ka lang yung... So, ayun na mga kalabi. Scroll natin na may signal na ba? Chubby. Dia-diagnose na ni Boss Maki. At nakita niya nga ay ang naging sira yung bypass hose, boss, no? Bypass hose ng upper. So, yun yung may leak. At syempre, apat kami, kasama namin lagi si Sir Chip. Huwag kang mag-alala, Sir Chip. Kasama ka namin sa aming paglalakbay. So,
So yung mga buddy, si Sir Chief nasa Caloocan. Oh, kahit malayo ka. Oh, kasama ka pa rin namin. Lagi natin diyan kasama. Mag-iingat ka kung nasan ka man, Sir Chief. So yun, antayin lang natin mapaklas mga kalyabi para gawan ng paraan. No, boss? Alright. Okay. Lalaki ng dede. Okay. Kalimutan ko mag-bra. Ito mga kalyabe, ito yung naging salary. Ayan. Laki. Laki ng wakwak. Laki ng wakwak. So tanong mo muna doon, alam ko meron yan doon. Bypass hose lang yan. Bypass hose. EPC. Takbuhin na, takbuhin na. Mag-tricycle na ako. Oh, yan. Pakita mo, boss. So, ayun, Boss Mac. Ang galing mo talaga. Yan po, hindi po biro yung pagbabaklas nito dahil ang dami mo pang idadamay. Yung dukot na pagdukot. Oo, ang dami. So, sana meron ka tayong mabilan ng pyesa. At kung sakali man, Kung sakali mang wala, ay gagawa natin siya ng paraan. So, bypass hose lang naman yon. Pwede natin gagamitan ng tubo or gagamit tayo ng PVC. alright. So, may kung wala matututunan tayong po mabili, kayo. para lang mapatakbo Takbo. natin. Alright. So, stay tuned lang po at may marami po kayong matututunan dito. Papakita po namin sa inyo step by step sa mga nakakaranas ng ganito. Salamat ka po pala kay Parenting Ibadi dahil siya yung ating videographer. Hoy! Shoutout po! Akala nyo IT lang ha, videographer ko. Walang yaka. Driver ko pa kanina. Walang yaka. Alright. Alright. Sabi dahil nga wala tayong mabiling hose, dahil itong bisag, ito. So, gagawa tayo ng remedyo para maitakbo lang natin itong sasakyan. So, gumamit tayo ng PVC pipe since dahil huwag kayong magtaka kung bakit PVC pipe ang ginamit ko dahil bypass hose lang po ito. So, ito talaga yung pinaka the best way na magiging remedyo natin pansamantala para maitakbo natin yung sasakyan na ito. So kapag hindi kayo marunong magawa ng paraan, ay paano ninyo may iuwi ang sasakyan sa inyong mga bahay kapag nasa alanganing lugar kayo. So ito po ay talagang remedyo. Literal na remedyo po ito para Kasi anong oras na? Hapon na eh. anong oras na? Wala nang bilhin. Wala na mabilhan ng piyesa. Puro sarado na lahat ng ano. So kasi malayo-layo pang bibiyahin namin, mga 4 na oras pa. So gawan muna namin ng paraan to para maiuwi namin ang sasakyan sa bundok. So ito na mga kalyabe, ito na yung ginawa natin at temporary DIY. So ito para maitakbo lang natin yung sasakyan at temporary lang po ito. So note po, hindi po dahil sa nagmamagaling pa tayo sa mga engineer lang gumagawa ng sasakyan. Ito po ay talagang legit na pamamaraan para lang maiuwi ang sasakyan. Alright. May kakabit na. Alright mga kalyabi, so ito na at kinakabit na nga natin to. So ginawan lang natin to ng uulitin ko, ginawan lang po natin to ng paraan para lang maitakbo ang sasakyan. So dahil wala nga tayong makuha piyesa dito, so malamang sa malamang ay maiuwi natin to ng Caloocan. So dadali natin to ng Caloocan doon sa lugar ng may-ari. So doon muna natin to ilalagak. Saklap. Parang may katabi na ako dun pre na buddy. Anong kinakaling-ling-ling mo dyan? Anong kinakating-ting mo? Ito ay gagawan natin ng paraan talaga. So titesting natin to ngayon at talagang susubok natin to yung ating gawa ngayon ng araw na to mismo. Ito, ano to? Unexpected. Unexpected na gawa. Alright. Alright mga kalyabe, at ito na nga po. So papaandarin muna natin to para lumabas yung
pressure dito. Kasi pag hindi natin to na-bleed ay magkakaroon pa rin to siya ng pressure. Yan. So magkakaroon po yan ng pressure, lalabas ang tubig dito. Ayan, umandar na. Alright. Oh, ba't namatay? Ayan mga kalyabe, oh. Ayan. So yan ang hinaantay natin na lumabas. Kasi kung hindi yan lalabas ay magkakaroon pa rin siya ng pressure. Nilabasan na. Right. So yan at okay na ito. So under observation, test drive para masubukan natin ito at malaman natin kung talagang matibay. Alright. Alright mga kalyabe. At oo. So ito at napandar na natin, test drive natin at ito si Madam. So namumroblema si Madam kasi dito sa sasakyan dahil kabago-bago nito mga kalyabe. So nag-overheat. So maari note lang po, maaring dahil sa kulang sa pag-bleed yung doon sa radiator, yung paglagay nila ng coolant kasi nagpalit sila ng water thermostat nito. So or maaring doon din mismo sa cylinder head gasket niya. So doon natin malalaman mamaya kasi iti-test drive natin to. So malalaman natin kung tataas talaga siya. Alright. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabe, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Pobre, makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye. Ingat.